Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, nauukol lamang at ang pagpapalat kapayapaan mapaksa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alhamdulillah, araw ng Sabado, labing isang araw ng ating pag-aayuno. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ang ating mga pagsisikap mula sa mga pag-aayuno, pagsamba, pagdarasal, at ang pagbabasa natin ng Quran at ang lahat ng ating mga ginagawang pagsamba para lamang sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. At nawa ibilang niya tayo sa mga magiging matagumpay sa buwan na ito ng Ramadan. So inshallah, ngayong araw ay medyo tayong kakaiba na medyo may pag-usapan tayo na isang issue talaga na nabuksan na naman sa mga Filipino Muslims, at ito nga yung issue tungkol sa ninong at ninang. Pero bago yon ay nais ko rin banggitin muna dito na kung paanong ang mundo ng da'wa o Filipino da'wa community ay nagluluksa. Nasaksihan natin kung paanong sa mga nakalipas na araw, magising panahon lang, halos tatlo sa mga kilala natin na mga veterans o veterano na sa larangan ng da'wa ang binawian ng buhay. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. At nawa ay tanggapin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Of course, si Brother Raid una, at sumunod si Abdullah Andrade na kasama natin sa da'wa sa Maktab Sinaiya sa Riyadh. At gayon din si Ustaz Badi' o si Ustaz Badi'u Zaman sa Liaw na nakasama rin natin sa ilang mga programa sa Jeddah, Maktab Dawat Jeddah. Of course, tayo ay nalulungkot at nakita natin na talagang ito ay papaalala din sa ating lahat kung paano ang buhay sa mundo talaga ay maigsilang, dahil kailan lang kasama natin sila, nagdada'wa, nawa ay maging inspirasyon sila sa atin lahat, inshallah. At wag natin silang kalimutan sa ating mga dua. At ngayon, inshallah, pag-usapan natin tong issue na ito tungkol sa ninong at ninang. Kadalasan o usually, hindi ako nakikisali sa mga current issues ng mga da'ya o ng mga duat sa atin sa Pilipinas, dahil alam naman natin, especially pag mayroong mga issue galing kay Ustaz Hamad Javier particularly, at talagang hindi kumbaga yung ating mga tulabul ilm at yung ating mga da'ya, hindi rin naman talaga sila nananahimik at nagpapaliwanag pa rin. Pero sa kabilang banda, nakikita natin na kumbaga yung pangangailangan na mas magkaroon pa talaga ng marami pa ng mga nagpapaliwanag, at hindi lang basta nagpapaliwanag, kung hindi yung mga mayroong sapat na kakayahan para magpaliwanag at magbigay linaw sa mga tao patungkol sa mga issue at usapin na dapat na maging maingat tayo, especially yung mga bagong issues na ito, dahil itong panahon ng social media, lahat pwedeng magsalita basta meron kang account. Pwede mong sabihin yung sarili mong opinion, pwede kang magturo ng kahit na anong mong gusto, at ang kumbaga yung pagiging successful nung programa mo o ng ginagawa mo sa social media is nakabase sa dami ng mga followers mo at mga sumusunod sa iyo. So ito ay isang katotohanan na hindi natin maitatanggi. Nakakalungkot man, pero minsan yun yung nagiging batayan at basihan para masabi na tama o mali o maganda o hindi yung sinasabi ng isang tao, dahil of course yung supporters na meron tayo, yun yung isa sa mga bagay na nagiging
mi'yar o nagiging batayan o basihan na hindi naman dapat talaga, dahil unang-una ang pagiging marami ay hindi naman naging maganda kung pakahulugan nito sa Quran patungkol sa mga tao na sumusunod. Sabi na niya subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kung susundin mo ang mas nakararami sa mga tao, ay ililigaw kanila sa landas ni Allah. So, wag sana bago ko talakayin o magbigay ng ilang detalye patungkol sa issue na to na gusto kong ipaliwanag, ay meron mga ilang pundasyon na gusto kong ipaliwanag muna sa lahat para maintindihan natin o magkaroon tayo ng kumbaga pagbabatayan at pagbabasihan natin bago natin ibigay yung mga detalye, nang sa ganon mas maunawaan at maintindihan natin yung mga bagay-bagay. Kasi ang reliyon natin, ang pananampalatayang Islam, meron tayong mga tinatawag na kawaid, meron tayong mga tinatawag na mga pundasyon. Kaya at batay at bakabase dun sa mga pundasyon na yon na ginawang madali para sa atin ng ating mga scholars o ng ating mga ulama, ay naging pamantayan natin sa mga bagay o mga bagay-bagay at mga pangyayari para magbigay sa atin ng kakayahan na matukoy sa umpisa pa lang kung ang isang bagay ay haram o ang isang bagay ay halal, kung ang isang bagay ay tama o ang isang bagay ay mali. So itong mga kawaid na ito o itong mga pundasyon na ito na mga pamantayan natin sa fiqh, pamantayan natin sa aqida, ang mga tulab natin o yung mga scholars natin, yung ating mga ulama, ay ito yung kanilang mga pinag-aaralan. Okay? Ito yung kanilang mga pinag-aaralan. Pero ang pag-aaral ng mga kawaid o mga pundasyon na ito, kinakailangan ay unahan ng pag-aaral patungkol sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kailangan meron ka ng sapat na dami ng kaalaman patungkol sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago mo pag-aralan itong mga pundasyon na ito, kasi yung mga pundasyon na ito ay nakabatay din sa mga general na mga ayat sa Quran at mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung mga kawaid na binabanggit natin o yung mga pundasyon na yon, mga panuntunan na yon, ay ang nagmula rin sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung unang bagay. Kaya nga ang pagbibigay ng hatol o ang pagpafatwa, ang bagay na ito ay nauukol lamang sa mga ulama na naabot nila, yung antas ng kaalaman na yon, na meron na ganun na karami yung alam nila sa Quran, ganun na karami yung alam nila sa mga sunnah o mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinag-aralan nila yung mga usul o yung mga pundasyon nito para sila magkaroon ng tamang pangunawa at pag-intindi sa mga kahulugan ng mga talata ng Quran at mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At isang nakakalungkot ng katotohanan sa panahon natin ngayon na meron mga ilan na nangangaral na hindi sapat yung kaalaman nila sa Quran, hindi sapat yung kaalaman nila sa hadith. At tumatalon sila doon sa mga kawaida o doon sa mga pundasyon na hindi naman maling paraan. Dahil ng pag-unawa, pag-intindi, pagpapaliwanag sa mga katuruan ng ating relihiyon. Dahil kapag dumirekta ka doon sa mga pundasyon na yon, may ang tendency magiging magaan ka o maaaring magkaroon ng mga sitwasyon na kung saan ay tinatalunan mo na yung mga malinaw na mga pagbabatas na nasa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi mo na pag-aralan yung yung pundasyon na yon at dumiretso ka dun sa mga kawaid, dumiretso ka dun sa mga pamantayan na yon na wala kang sapat na kaalaman. So ito yung nangyayari na kaya yung ilan nangangahas magbigay ng fatwa dahil nakakabisa o
Kumbaga napag-aralan nila yung ilan sa mga qawaid ng qawaid syariya, o nagkapag-aral sila ng ng usulul fiqh. Okay, pero yung kaalaman nila, pag tinignan natin ano yung kaalaman nila sa Quran, siguro naka-memorize lang sila ng isang juz, dalawang juz ng Quran, tatlong juz, 4 na juz, 5 juz. Okay, naka-memorize ng mga hadith na 50 hadith o 10 hadith, 20 hadith, ay hindi sapat para tayo magbigay ng fatwa. Kaya dahil lamang sa nakabasa tayo ng aklat ng usul o nakabasa tayo ng usul ng qawaid, ang ilan subhanallah bumupunta sa mga websites, dumediretso sila doon, yung ilan dumedepende sa mga naririnig nila ng mga lectures. Kaya nakakalungkot na kapag ito yung ginawa ng isang mangangaral, ay lumalagpas siya doon sa limitasyon o hangganan na meron siya, na nakakapagbigay siya ng mga pagbabatas na hindi naman niya nasaklaw o hindi naman niya sakop. Kasi kung tatanungin natin siya, ano ang alam mo sa Quran, ilan ang nalalaman mo sa Quran, ilan ang naunawa mo sa hadith, hindi mo pa naabot yung sinasabi natin dito na level para ikaw ay magbigay ng fatwa. Kaya at dito, yung mga nakakaintindi nito sa mga tulabul ilm, sa mga nag-aaral, nauunawaan at naintindihan nila ito na hindi sila nangangahas. Kaya na magbigay ng mga paliwanag, magbigay ng mga pagbabatas na wala silang sapat na dalil, wala silang sapat na kakayahan. At dumidepende lang din sila sa kung ano yung sinasabi ng mga totoo at ng mga kibar na mga ulama natin. Okay, so ito napaka-importante nito. Para doon sa mga nangangaral at para doon sa mga nag-aaral. Para doon sa mga bagong Muslim pa lang. Kasi dito, kapag naintindihan at naunawaan natin ito, ibig sabihin, magiging maingat tayo sa pagkuha ng kaalaman. Magiging maingat tayo kung sino at saan manggagaling o yung pagkukuhaan natin ng mga fatwa at pagkukuhaan natin ng mga paliwanag patungkol sa mga usapin at mga issue na kung saan pwede na ang nakasalalay dito ay yung ating mga akida o yung ating mga paniniwala. Napaka-importante nito mga kapatid sa Islam. Napaka-importante na kailangan tingnan mo sa kanino, saan nanggagaling yung pinagkukuhaan mo ng pag-unawa at pag-intindi sa mga pagbabatas sa relihiyon mo. Hindi dapat ang pinagbabatayan o pinagbabasihan natin dito ay dahil maraming tagasunod o sikat o maganda ang kanyang mga pagpapaliwanag o kumbaga mesmerizing. Okay? Alam mo 'yun, yung parang nakukuha ka ng magandang salita, magandang paliwanag. Hindi ito yung dapat maging maingat tayo lalo sa panahon ng social media. Dahil marami, kung yun ang pagbabasihan natin at pagbabatayan natin, subhanallah, talagang marirealize natin yung binanggit natin na aya. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kung susundin mo mas nakararami sa tao, ay ililigaw ka nila sa landas ni Allah. So ito yung una kong gustong ipaliwanag sa atin. Okay? Yung kahalagahan ng pagiging maingat natin. Dapat na mag-ingat tayo kung saan nanggagaling o saan namumula yung ating mga kaalaman at pag-unawa sa mga reliyon. At pagdating sa bagay na ito, of course, malinaw yung naging guidelines ng ating mga scholars. Okay? Naging malinaw ang guidelines ng ating pananampalataya. Kagaya nga sinabi ng isa sa mga tabi'in na ang din mo ay sabi niya na inna hadha din, o ang reliyon na ito ay amana. Amana ito. Falyanzur, o kaya tingnan ng sino man sa inyo, okay, min aina ya'khudha dinahu, kung saan niya nakukuha o kinukuha yung kanyang paniniwala o yung kanyang pananampalataya. So ang maging batayan at basihan sana natin ay ang Quran at Sunnah, kaya at hindi yun nakahinto doon dahil dapat yun ay naaayon sa pag-unawa ng ating mga salafus salih, ayon sa pag-unawa ng mga naunang henerasyon ng mga Muslim na sinaksihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kabutihan.
Okay? At yun ay yung panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba niya, ng mga tabi'in at mga at tabi'in at ang sumunod ay yung mga aimma ng ating pananampalataya, yung mga imam pagdating sa kaalaman ng ating patungkol sa ating pananampalataya o patungkol sa ating relihiyon. So ito yung unang advice ko at una kong paalala sa mga kapatid natin na inshallah maging maingat po tayo sa pag-aaral ng ating relihiyon at ang maging batayan natin ay kung nasaan ang katotohanan at huwag tayong madala ng emosyon. Kasi, subhanallah, itong fitna na meron sa social media pagdating sa bagay na ito ay talagang nakikita natin yung napakasamang epekto na naidudulot nito, na nandyan yung magsalita dahil nagsasalita na ng masama sa isa't isa, merong yung kapos sa kaalaman na nagsasalita ng hindi maganda patungkol sa ating ulama, sa ating mga scholars. Okay, at dahil lamang nadadala sila ng emosyon, dahil sabihin natin na mayroong mga bagay na sinabi at nasagasaan yung kanilang mga ego. Okay, subhanallah, mag-ingat po tayo. Lalo ngayong Ramadan, paalala ito sa ating lahat na yung ating Islam ito yung pinaka-importante at pinakamahalagang bagay sa atin. Pinakamahalagang bagay sa atin yung ating pananampalataya. Kaya wag natin wag natin sayangin. Okay? Wag natin hayaan na yung maging batayan o maging basihan ng ating pananampalataya ay bagay na hindi ganun katatag. Okay, at yung nagpapatibay ng pundasyon ng ating pananampalataya, of course, is yung tamang kaalaman. Okay, kaalaman na nagmumula sa mga mapagkakatiwalaan at sinaksihan ng ating mga tulabul ilm, ng ating mga scholars at ng ating mga mangangaral na patungkol sa kaalaman na meron sila. Okay, at marami po ang mga subhanallah mapagkakatiwalaan natin pagdating sa kaalaman, pero hindi sila ganun kasikat. Tandaan natin na para malaman at makilala natin sila, ito yung effort na siguro dapat magsikap naman din tayo. Dahil ang hinahanap natin ay katotohanan, ang hinahanap natin ay kaalaman. Siguro kung mayroong mahirap na bagay sa panahon natin ngayon pagdating sa pagsasaliksik at paghahanap ng kaalaman ay yung pagtuntun dun sa mga tamang tao, sa mga tamang scholar, sa mga tamang ulama. Ito yung pagsubok ng mga tao sa panahon natin ngayon pagdating sa pagsasaliksik ng kaalaman. Kasi kung tutusin, pinadali na yung pamamaraan ng pag-aaral at pagkatuto. 'Di ba? Hindi na natin kailangang mag-travel tulad ng ginagawa ng mga sinauna na subhanallah, walang kotse, walang eroplano para puntahan nila yung isang sheikh. Kaya itong usapin na to, eroplano at saka mga kotse, usapin ito 20, 30 years ago, wala pang internet. Pero ngayon, hindi na rin natin pwedeng katwiran na wala tayong kotse kasi meron na rin internet. 'Di ba? At ang mga ulama natin ito yung kumbaga nakita ng ating mga scholars yung gamit kung paanong ang internet o paanong ang social media ay isang platform, isang tawag dito, pwede nang ituring natin na successful na platform para makapagturo at makapagpalaganap ng tamang katuruan ng ating pananampalataya. So, wala na yung ganung burden sa atin na kailangan mo mag-travel, kailangan mong gumastos ng malaki para matuto, kailangan mong, diba? Pero ang burden, katulad yung sinabi natin kanina, ang hirap na lang siguro, yung paghanap ng tamang tao na matututo kung saan, yun yung pagkukunan natin ng kaalaman. At yun yung susundan natin para tayo matuto sa ating relihiyon. So, ito yung una na gusto kong ma-remind ang lahat. Pangalawa, pagdating sa pag-unawa at pag-intindi ng ating relihiyon, kinakailangan na ibatay natin ito sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga
Baga sa ating sa kulturang Islam, kultura ng mga Muslim na hindi sumasalungat o bumabangga kaysa pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya ang Muslim ay merong sariling identity. Ang mga Muslim, meron tayong sariling pagkatao at ang ating kultura ay makabilang sa mga sumasalamin ng ating pananampalataya. Kaya meron usapin patungkol sa kultura kasi of course ang Western ideology, ang tingin nila sa relihiyon ay bahagi lamang ng kultura. Okay, ang bahagi lamang ng kultura at ang kultura ang siyang nagdidikta ng paniniwala ng mga tao. Pero of course sa Islamic point of view, para sa atin, ang Islam ang mas dapat na mangibabaw sa kultura. Pagdating sa usapin ng kultura, hindi natin pwedeng isailalim ang Islam para lang magbigay daan sa kultura ng mga tao. Para sa kultura, maging yan paman ay kultura ng mga Muslim. Dahil hindi lahat ng kultura ng mga Muslim ay kulturang Islamiko. So ito dapat malinaw sa atin. So kaya nga hindi natin ginagawang batayan o hindi natin ginagawang dalil ang kultura ng mga Muslim. Dahil ang ilan sa mga kultura ng mga Muslim ay dala ng impluwensya ng ibang kultura o kultura ng mga hindi Muslim. At yun yung gusto ko na kumbaga, ito yung pangalawang bagay na gusto kong maunawaan at maintindihan natin. Pagdating sa usapin ng kultura, ang kaida o ang pamantayan ng ating reliyon na al-adat muhkamatun, na ang kultura, ang mga kagawian at ang mga kasanayan ay kinukonsidera sa Islam malam yukhalif ash-syar', hanggat ito ay hindi sumasalungat o bumabangga sa pagbabatas ng ating reliyon. Hanggat hindi ito sumasalungat at bumabangga sa ating paniniwala. So dito, maunawaan at maintindihan natin na bilang isang Muslim, mas superior ang ating relihiyon kaysa sa kultura. Kaya ito dapat maintindihan nating mga Muslim. Kaya nga kahit sa ating sa Pilipinas, makikita natin, may mga kultura ang mga Muslim. Pero hanggang sa ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, ang mga ulama ay kinakalaban ng mga kultura na ito dahil malinaw at napatunayan na ang mga kultura o ang ilan sa mga kultura ng mga Muslim sa atin ay kumakalaban sa ating paniniwala, ay taliwas sa reliyon natin. Diba? Kaya pagdating at ang mga adat na ito, ang mga kagawian at mga kultura na ito, makikita natin yung mga at yun yung mga binabrand na mga bid'a. Okay? Mga bid'a sa kultura ng mga Muslim. Andiyan, marami pagdating sa kasalan, pagdating sa sa transaksyon, pagdating sa hindi natin pinag-usapan pa dito yung mga bid'a pagdating sa pagsamba. Pinag-uusapan natin dito ay yung mga bid'a sa kultura. Ngayon, tanong, meron bang bid'a sa kultura? Opo. Kasi ang bid'a pwede itong pumasok sa mga bagay, sa mga iba pang mga bagay na may kinalaman sa ating reliyon. At ang ating reliyon o ang Islam ay hindi lamang tungkol sa mga paniniwala. Hindi lamang akida. Okay, kaya nga ang bid'a, meron tinatawag na bid'a amali. Okay? Ang akadi, ang dalawang uri kasi ang bid'a eh. Merong bid'a akadi at merong bid'a amali. Ibig sabihin, merong mga bid'a na may kinalaman sa paniniwala at merong mga bid'a na may kinalaman naman sa ating mga gawain. Kaya at ang ating mga gawain ay nahahati rin sa tatlo. Okay? Ang pag-unawa sa ating mga ibadat, yung mga ating mga pagsamba, yung mga muamalat natin, yung mga transaksyon natin, at yung ating mga pag-uugali. So, sa tatlo na ito, pwedeng pumasok ang bid'a kahit alin man sa tatlo na ito. Okay, so, ibig sabihin, kahit pati sa mga adat o mga kultura natin, pwedeng magkaroon ng bid'a. Okay, at yung mga gawain na nasa ilalim ng hukom ng ating mga ulama at na tinatawag nila na tashabbuh, marami sa mga gawain ng mga Muslim o mga kultura ng mga Muslim ay nahulog doon.
At yun ay ikinakategorize na bid'a. Medyo nagiging technical tayo sa pagpapaliwanag natin. At inshallah, dun sa mga bago pa lang na mga Muslim ay maunawaan at maintindihan nyo rin itong pinapaliwanag ko. Sinusubukan ko na maging magaan yung pagpapaliwanag, pero meron talagang pagkakataon na kinakailangan natin maging technical. At para dun sa mga meron ng mga pundasyon patungkol sa pag-intindi ng ating reliyon, inshallah ay nagiging malinaw yung aking pagpapaliwanag din dito. At sabi ko nga, minsan yung explanation, kinakailangan mo talaga na maging mas hindi maiwasan na maging malalim. Okay, pero buksan lang natin yung isip natin, yung puso natin, at inshallah hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng pag-unawa sa ating reliyon. Allahumma amin. So yung mga kultura na binabanggit natin na tumaliwas sa ating akida o sa ating sa ating reliyon, mula sa ating mga gawain, dahil ang dahilan ay tasyabbu o panggagaya sa mga hindi Muslim ay marami. Okay, nung unang panahon pa lang ay pumasok na yung ilan sa mga bid'a na ito, tulad halimbawa ng yung 7 days pagka may namatay, 'di ba? May 40 days pagka may namatay. Ito mga bid'a ito, at hanggang ngayon marami ang gumagawa. Diba? Ngayon kung titingnan natin, hindi ba ito rin ay gawain ng mga hindi mananampalataya? Okay, meron isang pilosopo na tatandaan ko ron, sabi nila, 'di ba nauna ang sabi kasi nung pinapaliwanag natin na ito, sabi nila yung 7 days, 40 days daw ay ginaya ng mga Muslim sa Kristiyano. Meron mga Muslim na pilosopo, sabi nila, hindi ba nauna ang mga Muslim sa Pilipinas? So ibig sabihin, yung mga Kristiyano lang ang gumaya sa mga Muslim. Subhanallah. Tingnan niyo saan sila dinala nung kaligawan nila, na nakakaisip sila ng mga bagay nito para pangatwiranan. Okay, yung mga bid'a na ito. Pero titingnan natin na talagang ang bid'a na talaga na ito ay galing sa hindi mga mananampalataya dahil walang asal ito sa ating Islam. Walang root o walang naging pinagmulan ito sa ating reliyon. Kaya't walang duda, ito ay kultura na galing sa hindi mga Muslim na inadapt ng mga Muslim. Okay, papasok dyan yung sinasabi din natin na Miladun Nabawi. Okay? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Natattabi'an sana naman kana qablakum." Nasusundin ninyo yung ginawa o yung mga sunna, yung pamamaraan ng mga nauna sa inyo. Al-Yahud, qala ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Sinabi ng mga sahaba, ya Rasulullah, ang mga Hudyo ba at ang mga Kristiyano tinutukoy mo? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala faman? Sino pa ba? Kaya malinaw at nakikita natin na yung kultura ng mga Muslim, ang ilan sa mga ito ay na-adapt ng mga Muslim mula sa mga hindi mga Muslim. Mula sa mga Kristiyano, mga Hindu, kasi alam ko meron din mga bid'a sa atin sa Mindanao na ang pinagmulan ay mga ritual o mga gawain ng mga Hindus. Okay, tulad halimbawa yung natatandaan ko yung sa dagat. Diba? Yung mga bagay na pag pinag-aralan, yung pagliligo nila sa dagat, mayroong araw na maliligo sila lahat doon, lalabas sila yung mga bid'a na ito. At pag pinag-aralan mo, pinignan mo, mula pala sa Hindu. Diba? So, sinutukoy natin dito, ang kultura kasi is bahagi ng buhay ng mga tao. Okay? At ang mga tao ay namumuhay sila nagmimix sila. Okay? Nagkakaroon ng paghahalo-halo at hindi naiiwasan na yung kulturang labas ay pumapasok sa kultura natin. Kaya at doon nagkakaroon ng paghahalo at minsan hindi na natin matukoy yung kulturang atin. Kaya ngayon, yung salitang kulturang Pilipino, ito ay bago. Ito ay bago. Kasi bago pa magkaroon ng kulturang Pilipino, ay meron ng kultura ng mga Muslim, ng mga Pilipino. Okay? Kasi ang nangyayari ngayon, parang nagkakaroon ng generalization. Kapag sinabing kulturang Pilipino, parang minsan, ang pagkaunawa natin, lahat ng mga Pilipino, ay yun na yung kultura. Hindi, dapat mahati yan. Kasi hindi lahat ng kulturang Pilipino ay kultura ng mga Pilipinong Muslim. Diba? So, ito yung isa na mainawaan at maintindihan natin pagdating sa pagpapaliwanag patungkol sa kultura. Kaya hindi natin itinatanggi ang kultura. Ito ay bagay na ni-recognize, bagay na
tanggap sa ating reliyon, pero ang kondisyon, kinakailangan na hindi ito sumalungat sa ating reliyon, hindi ito sumalungat sa Islam. So, ito yung patungkol sa kultura. Ngayon, bakit ko pinaliwanag una yung patungkol sa kahalagahan ng pagkuha ng kaalaman sa tamang source, at ngayon ay patungkol sa kultura. Meron kasing isang sitwasyon ngayon sa da'wa na kung saan nakita ko o mapapansin natin na isa itong nagiging patibong para sa mga nagdada'wa na mahulog sila sa pagkakamali. Ano ito? Yung minsan, dahil ang gusto natin ay maliwanagan, okay, o maiparating, yung sa sobrang kagustuhan natin na maiparating yung mensahe sa mga tao, sa mga hindi Muslim, ay nagkakaroon ng tendency ang isang da'iya na sinusubukan niya na i-incorporate, okay, yung kultura sa paniniwala. At itong bagay na ito, itong khutwa na ito, itong hakbang na ito ay napakadelikado kung wala kang sapat na pundasyon. Sana malinaw yung ibig kong sabihin dito. At yung mga nagdada'wa, alam ko, naintindihan ninyo kung anong ibig kong sabihin. Minsan dahil sa pagpapaliwanag, dahil sa gusto mo na maintindihan ka, nagpapaliwanag ka, nagbibigay tayo ng mga examples, nagbibigay tayo ng mga halimbawa, 'di ba? Nagbibigay tayo ng mga halimbawa na minsan may mga pagkakataon na yung mga halimbawa na binibigay natin, hindi na natin nahihimay ng tama, okay? At hanggang sa mapagtanto natin o maisip natin na meron na palang mali sa pagpapaliwanag mo. Ngayon, ano yung nagtulak sa'yo? Bakit ka nagbigay ng mga maling impormasyon o nagbigay ng mga maling halimbawa na kung saan pwedeng nasagasaan na yung reliyon mo, pwedeng nasagasaan na yung Islam? Okay? Ano yun? Dahil sa sobrang kagustuhan mo na magpaliwanag. Na gusto mong ipaintindi at ipaunawa sa tao, ilapit sa kanila, okay? Ilapit sa pag-unawa nila yung bagay na gusto mong ipaliwanag, okay? Na gusto mong maintindihan nila, na yun na yun sinasabi ko, na natatrap ka ngayon at nahuhulog ka sa pagkakamali. Okay? At pagka ikaw da'iya ka, ikaw nagpapaliwanag ka, pagka minsan nandun ka sa ganong sitwasyon, hindi mo na mapigilan yung sarili mo. Ba, maraming dahilan. Bakit hindi mo mapigilan yung sarili mo? Okay? At isa sa mga sakit ng mga da'iya, isa sa mga sakit ng mga mangangaral ay yung pag-amin ng pagkakamali. Yung pagbawi ng sinabi. Ilan ang alam natin? Ilan sa atin, ilan sa mga mangangaral, sabihin na natin, na napatunayan na mali yung kanyang sinabi at kumbaga binawi niya yung bagay na yun. Pagkatapos na siya ay mapaalalahanan, pagkatapos na siya ay mapagsabihan, ilan? Sa atin, ilan ang alam natin. Tayo, kahit na hindi tayo yung mga tinutukoy dito na mga ngaral o na mga nagdadawa, tayo na mga nag-aaral. Okay? Ilan sa mga kilala natin na mga nangangaral na kapag ka itinama, okay, at may sinabing mali, ay binabawi nila at sinasabi nila, humingi sila ng apology, di ba? At nagsasabi na mali po yung aking sinabi. Parang ang pagsabi na ang pag-amin ng pagkakamali sa panahon natin ngayon ay nag-isang parang kahihiyan na. Kaya subhanallah, kahit kailan hindi naging kahihiyan yung pag-amin ng pagkakamali at pagbawi ng sinabi, kung ito ay magdudulot ng napakalaking fitna sa mga maraming tao. Magdudulot ng napakalaking fitna sa mga kamusliman. Magbubukas ng pintuan ng pagkalito at pagkaligaw. Kailan pa naging kahihiyan yung pagbawi ng maling sinabi? Diba? Pero aminin natin, sa nakikita natin, ilan yung mga nakita natin na ganito? O kung meron man na tayong nakita na gumawa. Diba? So ito dapat maintindihan ng ating mga ngaral, ng ating mga da'iya, na ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi kahihiyan, hindi kabawasan. Hindi kabawasan. Kahit kailan hindi naging kabawasan. At kung titingnan natin yung sira
Titingnan natin yung mga kwento ng buhay ng mga salafus salih, ng mga sahaba. May mga pagkakataon na subhanallah, marami na kapag napatunayan na sila ay mali, nagtatarajo sila. Ang mga imam natin, subhanallah, may mga libro pa na sinulat nila para itama lang yung mga sinabi nila na mali noon. Nung may mga nagtauba, subhanallah. Diba? At itinama nila lahat ng mga itinuro nila mali. At yun dapat magbigay sa iyo ng talagang kumbaga pakiramdam na pinagsisisihan mo yun. Dahil napakabigat na ikaw ay maging daan para ang tao ay maligaw. Diba? Mas nanaisin mo pa minsan mas nanaisin mo pa na kahit konti lang yung mga taong nagabayan sa'yo. Kaya mas nanaisin mo pa yun kaysa magkaroon ng isang tao na naligaw ng landas dahil sa'yo. Kung naintindihan lang natin yung bigat ng kasalanan na maging daan ka para maligaw ang mga tao. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sayyi'atan", sino man ang man sanna sunnatan hasana, o sino man ang maging daan para ang mga tao ay gumawa ng mabuti, naging halimbawa, okay, ay meron kang gantimpala. Pero kung ikaw ay naging daan din para ang tao ay mahulog sa kasalanan at sinundan ka ng mga tao, lahat ng mga kasalanan nila, may bahagi ka dun. Ikaw ang naging dahilan. Kaya dapat maging maingat tayo dito ngayon kasi ang fitna ng social media, subhanallah, napakalaki na nakakabulag ito ng mata. Nakakabulag ito ng puso. Nakakabulag ito ng isip. Napakalaki. Subhanallah, napakabigat ng fitness sa social media. Diba? May mga nagdadawa noon ng intensyon nila ikhlas. Pero nung nagsimula na monetize o kumita, diba? Parang yun na yung nagbukas sa kanila. Yun yung nagbukas sa kanila ng maraming pagkakamali. Maraming pagkakamali. Ang gusto ko lang ipaintindi dito is yung mag-ingat tayo. Okay? Nung wala pa ang social media, nagdadakwa tayo, maingat tayo eh. Lalo na pagka sa mga public da'wa, public da'wa tayo, nag-iingat tayo kasi baka kumbaga makapagbigay tayo ng maling salita, makapagpaliwanag tayo ng mali. Okay? Pero ang nangyayari, hindi na doon yung focus natin. Nandun pa rin siya. Niisip pa rin natin kung tama o mali ba yung sinasabi natin, pero hindi na yun yung priority natin. Hindi na yun yung pinaka-importante sa atin. Ang pinaka-importante na sa atin ngayon, yung ganda ng video mo, yung ganda ng audio mo, yung ganda ng explanation at pagpapaliwanag mo, at sa resulta, ang tinitingnan na natin, yung dami ng likes mo, yung dami ng views mo, dami ng stars na sinend sa'yo, ito na yung tinitingnan natin pagdating sa resulta. Okay, so nasaan na yung dati, nung una, kapag ka mag-lecture ka, ang iniisip mo, ang priority mo, kung tama ba yung sasabihin mo. Yun yung priority mo. At ang resulta, ang iniisip mo, kung naipaliwanag mo ba ng tama, kumbaga nakarating ba ng maayos sa tao yung mensahe mo. Okay, yun yung priorities mo noon. Pero ngayon, iba na ang priorities mo. Priorities mo sa lecture mo, iba. Priorities mo sa resulta ng mga lectures mo, iba. Diba? So, dapat balik tayo dun sa pinaka-pundasyon o dahilan. Bakit natin ginagawa ito sa social media? Bakit tayo nangangaral? Kasi, iyon ay obligasyon natin. At ang obligasyon natin, kaya sabi ng propeta, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. At wala kang ibang obligasyon o responsibilidad kung hindi ang maiparating ng maliwanag. So, iparating mo sa mga tao ng maliwanag. At ang pinaka-importante na aspeto ng pagiging maliwanag ng mensahe ay ang pagiging tama nito. Kasi kahit gaano kaliwanag yung paliwanag mo, kung mali naman yung mensahe, hindi maliwanag yun. Dilim ang bigay mo. Kumbaga, kadiliman yung nagiging hatid mo sa mensahe mo dahil hindi ka nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ka ng kadiliman.
Dahil sa pagbibigay mo ng kalituhan at pagkaligaw, kahit gaano kaganda yung paliwanag mo, hindi yun maliwanag. Naintindihan natin? Kasi hindi yun maliwanag dahil hindi siya liwanag kung hindi pagkaligaw. Ha? Pero maganda yung salita mo. Hindi sana yun yung maging kumbaga focus o kumbaga yung focus natin sa pangangaral natin. At sa mga nag-aaral ay dapat na maintindihan din natin ito. Okay, dapat maintindihan din natin ito sa pagsasaliksik natin ng kaalaman. Ang unang-una natin titingnan ay yung pagiging tama nito. Yung batayan. Okay? Pagka mayroon ng aral at wala ka narinig na sinabi ni Allah, sinabi ng Rasulullah, o sinabi ng mga salafus salih, diba? Mag-isip ka na. Kasi baka lahat ng mga naririnig mo na pangaral ay paliwanag galing sa tao at hindi galing kay Allah at hindi galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag na ang pinag-aaralan mo, wala kang ibang narinig kung hindi Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi sila magbigay ng paliwanag nila, magpasalamat ka. Diba? Kahit utal-utal yung nagpapaliwanag sa iyo, magpasalamat ka. Kasi bakit? Ang binibigay niya sa iyo, Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi niya sariling salita. Hindi niya sariling paliwanag. Na kung meron ka mang makukuha sa mga sinabi niya, ang nakuha mo, qala Allah wa qala Rasulullah. Hindi qala fulan, hindi yung ang makukuha mo yung sinabi ni Allah, sinabi ng propeta at hindi yung sinabi niya, hindi sinabi ni ustad, hindi sinabi ni ganito, hindi sinabi ni ganito. 'Di ba? So ito yung dapat maintindihan din natin sa pag-aaral at pagsasaliksik natin ng kaalaman. Mas mainam na yung marinig mong puro Quran na kahit ang maintindihan mo diyan ay konti lang. Mas okay pa 'yon. 'Di ba? Mas okay pa 'yon. Yung mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maintindihan mo kahit konti, mas okay pa yun. Ngayon, kung kailangan mo talaga maunawaan at maintindihan mo dahil nalilito ka sa totoong kahulugan, tsaka ka magtanong sa explanation. Tsaka ka magtanong sa paliwanag sa mga ulama na pinag-aralan din nila yung kahulugan ng mga hadith na yun at hindi nakuha lang dyan sa internet. So, ito yung importante talaga ito. Dapat i-consider natin, lalo ngayon, malaking porsyento ng mga Muslim. Dahil ang pinagkukuhaan nila ng kaalaman patungkol sa reliyon ay itong social media. Facebook, YouTube, Twitter. Yan. Diyan, maraming mga porsyento ng mga Muslim ngayon. Diyan tayo nakadepende pagdating sa pag-unawa natin sa ating reliyon. At sa bagay na ito ay merong danger. Kumaga may panganib na dulot yung pag-aaral sa social media. Kapag hindi ka naging maingat, kapag hindi mo alam yung kung paano ka magkakaroon ng koneksyon, okay, sa mga tao na talagang pinag-aralan nila yung Islam at meron silang sapat na kakayahan na ipaliwanag sa iyo, okay, yung mga bagay na may kinalaman sa ating reliyon. At ang mga bagay na may kinalaman sa ating reliyon, pangunahin yan, syempre, Quran at Sunnah. Ang Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, yung tatanungan mo, merong sapat na kaalaman pagdating sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon at batay sa pag-unawa at pagpapaliwanag ng ating mga salafus salih o ng mga naunang henerasyon, mga matutuwid na mga unang henerasyon ng mga Muslim. Okay, so ito yung bagay na yun. Ngayon, patungkol sa usapin ng ninong at ninang na talagang, sabihin natin, trending talaga ngayon. At ang, may mga ilan na kumuha na sila ng stand nila pagdating sa bagay na ito. Pero kung pagmamasdan at titingnan natin talaga, ng stand ng nakararami sa mga nakapag-aral, kung hindi man halos lahat sa kanila, at naunawa, nakapag-aral tungkol sa pagbabatas, tungkol sa ating reliyon, na ang bagay na ito ay malinaw na hindi ipinapahintulot sa Islam. Okay, malinaw na ang pagnininong at pagnininang ay hindi ipinapahintulot sa Islam. At wala naman sigurong nagsabi na ito ay pwede. Okay, kahit pa in fairness kay Ustad Ahmad Javier, hindi din ito sinabi na pwede, direkta. Okay? Pero pagdating sa bagay na ito, dapat maging malinaw tayo
sa pagbibigay ng hatol, okay, at pagpapaliwanag sa mga tao patungkol sa kung ano ang stand ng Muslim patungkol sa ninong at ninang. Kasi pwede natin itong talakayin in two ways. Sa dalawa. Okay? Una, min nahiyat al-aqida, o sa side ng paniniwala. Okay? At sa bagay na ito, malinaw, walang nagsabi kahit sino na ito ay ipinapahintulot kung ang pag-uusapan natin ay ang ating paniniwala. Dahil kapag ang sino man ang paniwalaan yun at sino man magturo kaya na ito ay pwede at hindi bumabangga sa paniniwala ng mga Muslim, malinaw na yun ay isang uri ng kufur. Pwede tayong lumabas sa Islam. Subhanallah, ganun kadelikado yun. Kaya at yun na yung usapin ng pagnininong at pagnininang sa simbahan. Kung tuturing natin na ang usapin ng pagnininong at pagnininang ay usapin ng akida, wala na tayong dapat pag-usapan dyan. Pero kapag gustong dalhin halimbawa ang usapin ng ninong at ninang bilang bahagi lang ng kultura, ito yung gustong paliwanag ngayon. Kasi, totoo ba na ito ay bahagi ng kulturang Pilipino? At yung essence, okay, or yung sinasabi ng concept sa likod ng gawain na ito, okay, ay pwede nating gamitin o tanggapin para sabihin na okay lang ako magninong at magninang. Okay? So, una, pag-usapan natin, ano ba ibig sabihin ng ninong at ninang? Okay? Ninong at ninang, syempre, ang bagay na ito, hindi kasi natin talaga maiaalis na bahagi ito ng paniniwalang Kristiyano. Bahagi ito ng reliyong Kristyanismo. Dahil ang katawagan pa lang, ang ninong at ninang, kung titingnan natin yung definition nito, okay? Ang definition nito ay dalawa. Pwedeng ninong at ininang, ibig sabihin godfather or pangalawang magulang. Kasi ang ninong at ninang, ang isa sa salita na katumbas nito ay kumpare. Okay? At ang kumpare o kumpadre, okay? O kumare o kumadre ay mga Spanish words ito na pinagmulan. Okay? Spanish words itong kumpare at kumare o kumpadre at kumare. Okay? At kahit sa mundo ng Kristyanismo, sa pagka sinaliksik natin o pinag-aralan natin, meron lang 3 o 4 na malaking bahagi ng Kristyanismo sa buong mundo ang merong ng ganitong katuruan o nagpapatupad. Una, yung mga Latin Americans, mga Meksikano, yan, yung mga nasakop ng mga Spain at ng Portugal, diyan. Okay? So sila gumagamit nito, meron sila ganitong bahagi ng kultura nila ito. So sila yung tumatawag ng kumpadre at kumare. Okay? At meron din yung sa Spain, okay? At kasama rin yung mga Filipino Christians, yung mga Catholic na mga Kristiyano na Pilipino. Okay, so sila yung sa kanila natin makikita itong ganitong gawain o kultura. Sana malinaw ito kasi kahit if you will do your research, pagka i-research niyo makikita ninyo 'yon. So yung ninong at ninang ay yung corresponding niya ay yung kumare at kumpadre at pinaigsi sa panahon natin ngayon pare at mare. Okay? Pare at mare kasi yung pag-ibig sabihin ng kumpadre at kumare, dalawang salita yan, ibig sabihin na ibig sabihin ay co. Ibig sabihin ng co parang pag sinabi mong co-worker, kasama sa trabaho. So pag sinabi kong co-father, ibig sabihin kasama ko bilang ama. Kaya yung ninong at ninang sa atin tumatayo, sinasabi nila na tumatayo bilang pangalawang ama o bilang pangalawang ina. Kasi yun yung literal na kahulugan ng kumare at kumpare. Okay? So pinaigsi, pare, mare, at ibang salita, ninong at ninang. Okay? So yun yung ibig sabihin, unang ibig sabihin ng ninong at ninang. Pangalawang ibig sabihin ng ninong at ninang, sponsor sa kasal o binyag. So pag sinabing ninong, ninong ka sa pwede nga ibig sabihin nun, sponsor siya. At yun yung nakasulat doon sa baptismal certificate o marriage contract. Yeah? Sponsor. So yun yung ibig sabihin, sponsor. Pangalawang kahulugan nun. So, kung titingnan natin at ipipilit natin o i-insist natin na hindi ito papasok sa usapin ng paniniwala o akida,
which is obvious naman na ang roots talaga nito, ang pinagmulan nila talaga nito ay Christian practice. Okay? Doon, dapat isarado na natin ito sa mga Muslim. Isarado na natin ito sa mga Muslim at sabihin natin ng diretso, ito ay haram. So, pwede ba natin gamitin? We take for granted na sabihin natin na, sige, ang usapin ay linguistically. Okay? O usapin lang ng salita. Diba? Hindi ko naman ibig sabihin dyan na may ninong sa simbahan o ninong sa kasal o ninong sa... ang ibig ko sabihin dyan, yung unang kahulugan. Gusto kong ibig sabihin dyan ay co-father o tumatayong pangalawang magulang. Sige, sabihin na natin na ito yung gusto natin ipaliwanag sa kanila. Okay? Pagdating sa pagpapaliwanag sa punto na ito, hindi pa rin sapat na dahilan yon para ikompromiso natin yung paniniwala o yung kagawian natin ng mga Muslim. Kasi kapag binuksan natin tong pintuan na ito at sinabi natin, sige, kung yan ang pakahulugan mo sa ninong at ninang, papayag ako maging ninong at ninang, pero hindi lang sa ritual. Tingnan natin ito. Ang mga ulama, isa sa pamantayan ng pagbibigay ng pagbabatas ay yung tinatawag na saddud dara'i. Okay? So, technically, pag sinabi na ng saddud dara'i, ang ibig sabihin nito ay yung pagpipigil mo sa isang bagay na ang zahiruhu mubah. Zahiruhu mubah, ibig sabihin na ang bagay na ito, pag tiningnan mo sa una, ito ay mubah. Ibig sabihin, walang magsasabi na haram na tumayo ka na parang pangalawang magulang sa tao. Diba? Na ibig sabihin, kung ano yung responsibilidad ng mga magulang, pag wala yung magulang, ikaw tatayuan mo yung responsibilidad na yun. Walang nagsabi na ito ay haram. Bagkus ito ay maganda pa. Kasi kumaga nagbibigay ka ng tulong, 'di ba? Sa bata. 'Di ba? Pero para gamitin ko yung term na ninong at ninang at sabihin ko na okay lang, tawagin mo akong ninong at ninang, sandali lang. 'Di ba? Sandali lang. Kasi bakit? Kung sasabihin natin na ito ay kultura o salita lamang, una, ang salita ay bahagi ng kultura. Ang wika, okay, ito, pag-aaral natin to, social studies, language is a part of a culture. Ang wika ay bahagi ng kultura. Ngayon, kung tatanungin natin, kaninong kultura ito? Hindi natin pwedeng sabihin kultura ng mga Pilipino. Kasi bakit? Mayroong mga Pilipinong Muslim at hindi nila ito kultura. Okay? So, wag natin i-generalize. Sana malinaw yon. So, ako bilang Muslim, wag mo akong tawaging ninong. Wag mo akong tawaging ninang. Kasi bakit? Yung salita na yan, hindi bahagi ng kultura ng Muslim. Kasi kung ang ano natin dito, ang sasabihin natin ay kakatwiran natin dito dahil ito ay kulturang Muslim, ay kulturang Pilipino, okay, pero hindi yan kultura ng Muslim. At pinaliwanag natin kanina, kapag sa mga usapin ng kultura at paniniwala, okay, hindi pwedeng mangibabaw ang kultura sa paniniwala. Pangalawa, pagdating sa pagpapaliwanag ng tashabbu, yung pinaliwanag natin kanina na panggagaya sa mga kuffar, merong kumbaga kakulangan sa pag-unawa ng ilan pagdating sa bagay na ito. Minsan inisip nila na yung panggagaya sa mga bagay lang na may kinalaman sa reliyon. Hindi po. Kasi kahit pag mga bagay na may kinalaman sa kultura, kapag ka ang kultura ng isang mga grupo ng mga tao ay espesyal lamang sa kanila at may kinalaman sa kanilang tradisyon at paniniwala, yun ay papasok din, maaari din pumasok sa tinatawag natin na tashabbuh o panggagaya sa mga hindi mananampalataya, na kung saan pinagbawalan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang gumaya sa grupo ng mga tao ay kabilang na rin sila sa mga ito. Kasama dito yung mga kultura na espesyal at ang dahilan ay ang pananampalataya o ang reliyon ng grupo ng mga tao. Okay? At ang ninong at ninang, pare at mare ay may kinalaman sa pagbibinyag. May kinalaman sa kasal na ritual ng kanilang pananampalataya, ritual ng kanilang reliyon. Kasi kung piniwanag natin kanina, hindi nga lahat ng Christianity ay merong ganitong katuruan.
Kasi in particular, yung mga Catholic Christians ng Pilipinas at ng Latin America, ng Spain at ilan pang mga bahagi ng Europe. So ito, special sa kanila. Kasi nga, sabi nga natin, kung sa mismo mga Kristiyano, hindi ito kultura ng lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, paano pa kaya tayo? So ito yung sinasabi natin na problema. Ngayon, yung pinapaliwanag ko kanina na saddud dara'i, kung saan papasok ito at napaka-importante, isipin natin yung magiging dulot at epekto nito. Kapag take for granted, pumayag ako na tawagin mong ninong at ninang, imagine niyo yung bata, kalalakihan niya na tawagin ng isang Muslim na ninong at ninang. Si Ninong Muhammad, sabihin natin. Si Ninong Muhammad, parang tunog pa lang, di ba? Hindi mo na maano. Plus, syempre, isipin natin, yung bata, habang pinapalaki ng magulang niya na Kristiyano, ano yung pinapaliwanag niya sa kanyang anak patungkol kay Ninong Muhammad niya? Anak, si Ninong Muhammad mo yun, ha? Diba? So, ano yung sa tingin nyo na ina-explain ng tatay patungkol sa Ninong Muhammad niya? Diba? So, syempre, kung paano nila inunawa at inintindi yung salitang ninong at ninang. Hindi sa kung paano mo ipinaliwanag. Hindi sa kung paano mo gustong maintindihan nila. Kasi bakit? Wika nila yun eh. Salita nila yun. At sila yung mas nakakaunawa at nakakaintindi sa kahulugan ng salitang ninong at ninang. Kahit Tagalog ka pa, kapag kayo may kinalaman sa paniniwala nila o kung paano nila tingnan yung salita na yun, wala kang magagawa kasi bahagi yun ng kultura nila. Kaya sana malinaw yung explanation natin pagdating sa bagay na ito. Kasi gusto natin na dito sa punto pa lang na ito ay isarado na natin. At wag na tayong magbigay ng mga paliwanag dahil magdudulot lang ng kalituhan sa mga Muslim. Kasi kung mangyayari yan ngayon at sasabihin natin, pag after 10, 20 years, 30 years, meron pa bang magpapaliwanag sa mga Kristiyano, mga batang Kristiyano na merong mga ninang na mga Muslim na hindi umattend sa na sasabihin sa kanila, anak, ninong mo yan pero hindi yan umattend sa ritual pero pangalawang magulang mo yan. Hindi nila ganun iintindihin yun at uunawain yun. Hindi yun sa kung paano natin ipaliliwanag sa kanila. So, isarado na natin yung pinto. Kahit wag na nating sabihin na pwede kung sa ganung essence ng pagiging ninong at pagiging ninang. Pwede akong tumulong. Kasi sa atin sa Islam, subhanallah, hindi mo kailangan gawin yon. Okay? O i-adapt itong kultura. Kasi yung sinasabi natin katawagan or musammiyat sa Arabic. Okay? Sabi nga natin, ito ay isang nagiging patibong sa panahon natin. Yung minsan sa gusto nating ipaliwanag sa mga tao yung mga bagay, nagbibigay tayo ng sarili nating definisyon sa mga salita nila. Na hindi mo pwedeng baguhin yun sa kanila, salita nila yun. Sila, yung pangunawa nila yun. Di ba? Ipaliwanag mo yung sayo. Kasi yun sinabi ni Allah, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Ipaliwanag mo ng malinaw. Ang alin? Ang Islam. At hindi yung sa kanila, ituturo mo kung anong meron sa kanila na meron sila. At sasabihin mo na mali yung pag-intindi nila at ito yung tamang pag-unawa at pag-intindi. On the first place, walang ninong at ninang sa atin sa Islam. Para ipaliwanag natin sa kanila na hindi yan ang tamang konsepto. Hindi yan ang tamang pag-unawa at pag-intindi sa word na ninong at ninang. Diba? Wag natin pahirapan ang pagpapaliwanag natin at wag natin gawin na kasi magdudulot lang tayo ng kalituhan. Okay? At pagkaligaw sa mga tao. Yun nga, iba-iba yung pag-unawa at pag-intindi ng mga tao. Pwedeng yung pinaliwanagan mo niyan ngayon, naintindihan niya. Pero sa mga salinlahi nila, hindi na nila kayang ipaliwanag o ipapaliwanag kasi habang lumilipas ang panahon at ganito ang sitwasyon natin sa social media, wag tayong mag-expect na yung mga susunod na henerasyon ay magkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa at pagtingin sa mga bagay-bagay. Sa sitwasyon na meron tayo ngayon, siguro maliban lang talagang pag dumami pa at nagkaroon ng maraming mangangaral tungo sa tamang pag-unawa at pag-intindi ng Quran at Sunnah. Diba ba? So doon lang siguro magbabago yung sitwasyon ng mundo at yun lang talaga yung sitwasyon mangyayari. Kaya at sa mundo ng social media in particular. Kasi sinabi niya subhanahu wa ta'ala sa Quran, la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. At hindi ibabaguhin ni Allah ang sitwasyon hangga't hindi binabago ng mga tao yung sarili nila.
Diba? So kung ganito yung sitwasyon natin sa social media at wala tayong malinaw na pinanghahawakan, okay? Wala tayong pinanghahawakan pagdating sa saan tayo dapat kumuha ng tamang kaalaman. Okay? At madadala lang tayo ng ang ego natin or diba? So mas importante sa atin yung ating reliyon, mas importante sa atin yung pananampalataya. Sabi nga, mas unahin mo yung sarili mo. Unahin mo yung mga taong malalapit sa iyo bago mo isipin yung kapakanan ng iba. Ibig sabihin, bago ka lumayo ng pagkalayo-layo para maunawaan at maintindihan ng mga malalayong tao na yun, unahin mo yung maintindihan at maunawaan ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Diba? Kasi masyado tayong dadala ng social media na yun nga, gusto natin na makarating yung mensahe natin sa dulo ng mundo. Nakakalimutan natin may mga tao sa paligid natin na mas nangangailangan ng gabay. Nakakalimutan natin sila. Diba? Anong dahilan? Kasi hindi sila nakakadagdag sa views, hindi sila nakakadagdag sa likes ng mga post natin. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa bagay na ito. At tatanungin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang mensahe inshallah malinaw at naibigay ko rin sa inyo yung ayong sabihin fatwa. Kaya minsan nami-misquote din natin yung o nami-misunderstood natin yung fatwa kasi tulad halimbawa nung video ni Ustad Ahmad, hindi ko kinukonsider na nagbigay siya ng fatwa. Okay? Kailangan maging patas din tayo. Okay? May mali siya, pero hindi natin sinasabi na lahat na lang na sinabi niya doon o lahat ng tinukoy niya doon ay mali. Okay, maganda yung pinaliwanag niya na sinabi niya na ito ay kung ang concept ng pagiging pangalawang magulang. Okay, maganda yon. Walang nagsasabi na mali yon. Siguro yung kagustuhan lang na maipaliwanag sa mga hindi Muslim yung bagay na ito at yun talaga yung malaking naging pagkakamali. Okay, dahil hindi natin sila kailangan ma-please sa explanations natin kung ang malalagay naman ay ang ating mga kapatid ng mga Muslim. Okay, o yung mga bagong Muslim. Kasi sa mga hindi Muslim, maintindihan nila yung explanation at paliwanag at tatanggapin talaga nila yun kasi hindi naman nila naunawaan o naintindihan ano yung pundasyon na meron tayong mga Muslim. Pero aminin natin na mas parami sa mga sumusubaybay at followers niya ay mga Muslim at mga bagong Muslim. Okay? At mas nakakatakot na hindi nila maintindihan ng tama. Okay? At yun yung talagang sitwasyon. Yun yung talagang magiging sitwasyon na hindi nila maiintindihan exactly kung ano yung gusto niyang ipahiwatig dun sa video na yun. Kaya mainam na idiretsuhin natin na ito ay bawal. Okay? Ito ay bawal sa ating mga Muslim. At walang masama na diretsuhin din natin yung mga hindi Muslim na sabihin natin sa kanila na ito ay bawal at mas magiging madali yung paliwanag mo. Hindi mo kailangan ma-please, hindi natin sila kailangan i-please sa pagdadawa natin or gawin natin ito mga kapatid sa Islam na kumbaga pamantayan natin sa pagpapaliwanag at pagdadawa natin sa mga hindi Muslim. Okay? Wag na maging goal natin is how to make them accept your explanation. Kasi it's not in your hand. Okay? It's not up to you kung tatanggapin nila yon paliwanag mo o hindi. Kaya kahit ganong kaganda ng paliwanag mo, di ba, hindi mo hawak kung tatanggapin nila yun hindi. Kaya wag kang mag-focus doon. Ang mag-focus ka kung paano mong maipapahatid ng malinaw yung katuruan ng Islam. Diba? Yun doon ka mag-focus. Doon ka mag-focus at hindi sa kung paano nila tatanggapin yung mensahe na gusto mong iparating. Importante na magagawin mo yung paraan para maging malinaw yung pagpapaliwanag mo sa kanila sa paraan na sa tingin mo ay magiging katanggap-tanggap sa kanila pero huwag umabot sa punto na makapagdudulot ka ng kalituhan sa iba lalo sa social media kasi hindi ka naman one-on-one dyan eh. Maraming nakikinig dyan eh. Maraming nanonood na ng mga videos mo
At ang pag-unawa at pag-intindi ng mga tao, iba-iba. Iba-iba ang pag-unawa at pag-intindi nila. Kaya nga, hindi dapat tayo mga Muslim na nag-expect na kapag ka nagsalita ka tungkol sa mga issues na wala kang malinaw na basihan o batayan, na hindi ka mababash, hindi ka walang kukontra sa'yo, hindi. Diba, sa ating mga Muslim, wala lang kukontra sa'yo kapag ka ang mensahe na binigay mo ay Quran at Sunnah, okay? At malinaw na pagpapaliwanag sa pag-unawa ng mga salafus salih. Ang mga kukontra lang sa'yo, syempre, yung mga kalaban ng Islam. Pero yung mga kapatid mong Muslim, lalo yung mga may pinag-aralan at yung ating mga scholars at yung ating mga ulama, paano nilang i-refute yung sasabihin mo kung doon manggagaling yun? At kung yun lang yung sasabihin mo o ipapaliwanag mo, inshallah, sapat yun. Diba? So, ito yung inshallah dapat lagi natin isaisip at intindihin sa pangangaral at pagdadawa natin at sa pag-aaral natin. Tayo ng mga taga-sunod, tayo ng mga nakikinig at tayo ng mga nanonood ng mga Islamic videos, mga lectures at mga reminders. Diba? So, ang importante sa atin at ang advice ko sa lahat, inshallah, pag-aralan muna natin yung mga guidelines. Okay? Guidelines na dapat sundin natin kapag mag-set tayo o gagawin natin na ang social media is a way paano tayo matututo sa ating reliyon. Una, bago mo engage yung sarili mo sa mga Islamic groups o Islamic page o pag-aaral sa mga through online, ay linawin mo muna ano yung mga dapat mong gawin. Okay? Yung sinasabi natin na guidelines. Kasi yun yung panghahawakan mo eh. Para hindi ka basta-basta sama ng sama, sali ng sali. Pag may nag-post, comment ka ng comment. Subhanallah, ang jahal, makikita mo sa comment section pa lang, makikita mo na kung sino yung totoong natututo sa mga videos at yung mga nadadala lang ng kanilang emosyon. Diba? Sa mga, tingnan niyo yung mga trending na mga issues, tingnan niyo yung thread, yung mga comments doon. Masasabi mo kung sino yung natututo sa Islam at kung sino yung nadadala lang ng kanilang emosyon sa mga pinapanood nila. Diba? Kasi kung totoong natututo tayo ng Islam, unang-una, mapipino yung ating pagsasalita sa comments. Yung ating pag-uugali, yung ating pag-aasal. Diba? At pangalawa, makikita mo na nagsasalita siya na ang bagay na kinukonsidera niya lang ay yung pagiging tama ng mga sinasabi niya. Diba? So kung tama man yan o kung ano man yung sinabi niya, ang importante sa kanya, titingnan niya, tama ba yan o hindi? Quran ba yan o Sunnah? Okay? Kasi ang ipagtatanggol natin ng alin? Ang ipagtatanggol natin yung reliyon natin at hindi yung mga tao, hindi yung mga ustad natin, hindi yung mga sinabi nila. Ang ipagtanggol mo, yung pananampalataya mo. Ang ipagtanggol mo, yung Islam. Diba? So, ito, makikita mo sa comment section, subhanallah, ito, nakakalungkot. Diba? So, mag-isip-isip tayo, nakakapaggabay ba tayo sa tao o nakakapagligaw tayo sa mga tao? Nalalapit ba natin ang mga tao sa Islam o nagagawa natin silang panatiko sa atin? Diba? So, mga bagay na dapat natin ikonsidera. At tayo, inshallah, ay ipakita nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang katotohanan at ipakita sa atin ang katotohanan at igawad o ibigay niya sa atin yung pagsunod at ipakita sa atin ang mali at ibigay niya sa atin yung kakayahan na layuan ito. Okay, so yun yung dua natin kay Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. O Allah, ipakita mo po sa amin ng katotohanan na katotohanan at ibigay niyo po sa amin ng pagsunod dito. At ipakita mo sa amin na ang mali na mali. At ibigay niyo po sa amin ang paglayo mula rito. So inshallah ito ay makapagbigay tayo ng linaw kung ano yung nakikita natin na inshallah tama at paliwanag tungkol dito. At ulitin ko,
to be fair, hindi naging fatwa, pero siguro ang gusto niya, nagbigay lang siya ng tamang sa tingin niya na pwede nating isagot kapag tayo ay naimbitahan na magninong o magninang. Wag na po natin idiin sa kanya na nagpa-fatwa siya. Siguro may mga ilang issue na sabihin natin, nagbigay siya ng fatwa, pero particularly dito sa bagay na ito, hindi ko nakikita na nagbigay siya ng fatwa, pero nagbigay siya ng sa tingin niya na pwede mong isagot, pero yung sagot na ibinigay niya para sa ating para sa sarili po natin na pag-unawa at pag-intindi at sa abot ng ating kaalaman ay hindi po natin matatanggap yung paliwanag na yon at maging sagot natin sa mga nagsabi ng mga kung tayo man ay maimbitahan na magninong o magninang. Okay, so sa mga kapatid nating Muslim, isarado na po natin yung issue, yung pintuan para hindi na lumala at wag na nating sabihin na pwede. Okay? Hindi po ito pwede. Kahit yung katawagan na ninong at ninang, sasabihin na natin, hindi pwede. Okay? Huwag kang pumayag na tawagin kang Ninong Muhammad. Huwag kang pumayag na tawagin kang Ninong, no. Kasi hindi po tama. Hindi po tama. Okay? Bilang Muslim, okay, meron tayong sariling kultura. At ang kultura natin dapat ibatay at ibasin natin sa ating pananampalatayang Islam. Na kasi kung titingnan natin yung mga bid'a na meron sa Mindanao, pwedeng sabihin natin na isa sa mga naging dahilan kung bakit dumami at nagkaroon o humalo yung mga ganitong kultura sa mga kamusliman ay dahil naging masyado silang maluwag pagdating sa issue na ito. Issue ng mga katawagan o mga gawain, parehas yan. Okay, so sa issue ng mga katawagan at mga gawa, dapat pag may kinalaman sa reliyon nila, automatic yon, sarado. Okay, ngayon may kinalaman sa kultura nila, tingnan natin, yung kultura ba yan ay pangkalahatan at hindi bumabangga sa reliyon? Kasi kung yan ay hindi pangkalahatan at hindi niyan saklaw ang lahat ng mga Pilipino, hindi natin, kahit pa yan kulturang Pilipino, hindi natin pwedeng sabihin yan na kultura natin yan ng mga Muslim na mga Pilipino. Okay, so yun yung mga ikukonsidera natin. Inshallah, at maging mapagmatyag tayo sa ating reliyon. Bantayan natin yung ating paniniwala, bantayan natin yung reliyon, bantayan natin yung ating kultura, bantayan natin yung ating pagka-Muslim, bantayan natin yung ating pinaka-importante, of course, yung ating akida. Okay? Kasi ito yung pinaka-mahalaga na meron ng isang Muslim. Yung akida natin, yung paniniwala natin. Okay? At magagawin natin na huwag natin hayaan na mahaluan yung ating mga akida ng mga akidang labas, panlabas. Inshallah, dahil ang akida ng Islam, ang akida natin ay puro at dalisay. Mashallah. Isa sa mga khasais ng akida natin. Huwag natin hayatan ng mga madungisan. Okay? Kasi yung mga gawa kasi natin makakaapekto sa ating akida. So maaring simple lang na gawain yan sa tingin ng iba, maaring salita lamang yan na magaan o maliit lamang na salita para sa iba, pero sa ayaw at sa gusto natin, somehow there is an effect. Makakaapekto yan sa ating akida di kalaunan. Hindi man sa atin, baka sa mga susunod na henerasyon. Kaya at wag naman sanang hayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyari. Allahumma amin. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inshallah ay makapagbigay pa rin ako ng mga paliwanag patungkol sa mga issues. Usually hindi ako sumasali sa mga issues na katulad nito. Siguro isa sa mga dahilan kasi alam naman natin na si Ustaz Ahmad ay ang pinakamaraming followers ngayon sa social media. Aminin natin yan. At siguro yung fact na magpinsan kami, patid ko si pinsan ko si Ahmad, pinsan ko si Isa, ayokong isipin na yun ay isa sa dahilan bakit hindi ako nagsasalita. Pero nakita ko rin kasi na bagang marami na yung sabihin kong nakabantay. Okay, nakabantay sa mga sinasabi niya, sa mga videos niya. At syempre meron pa rin tayong
yun nga, nakita ko lang talaga ngayon na siguro mas kailangan ko rin magsalita patungkol na dito sa bagay na ito, sa issue na ito. At inshallah, sa mga susunod din, okay, makapagbigay na rin ako ng explanation at paliwanag. Kasi mas nakatutok ako sa sabihin kong pagtuturo at pagbibigay ng advice in general. Okay, hindi ako nagda-discuss usually ng mga topics na ganito. At sa mga nakakakilala sa akin, alam nila yon. Okay, noong pa man, ganyan na, hindi ako makikisali talaga sa mga usapin. Pero ganun pa man, gumagawa pa rin ako ng paraan, minsan-minsan, para makapagbigay ako ng opinion ko. Kasi hindi maiwasan na matanong din tayo. Okay, at meron maasa rin sa atin sa mga paliwanag natin patungkol sa mga bagay na ito. So, inshallah, ay nabigyan ko ng katarungan yung tungkol sa issue na ito. At wala tayong ibang hangad kung hindi, syempre, makapagbahagi sa mga kapatid nating Muslim. At dalangin natin kay Subhanahu wa Ta'ala na gawin niyang itong katanggap-tanggap at bilang niya sa mga gawain na mabuti natin na wala tayong ibang hangad kung hindi ang kaluguran niya, lalo ngayong Ramadan. So ito ay inshallah ibilang ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi niya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, na ito ay kabilang sa mga pagpapayuhan natin tungkol sa katotohanan. Okay? At pagpapayuhan natin ng pagtitiis. Okay, so barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, hanggang sa muli po. Inshallah, try natin, baka pwede pa rin tayo mag-live mamaya. Okay, kasi araw ng Sabado, alam natin marami nasa bahay lang. So, pwede nating samantalahin yung pagkakataon din. Makapag-live ulit mamaya. Kung makakapag-live ulit po mamaya, inshallah, ika-11 araw ng Ramadan, ay makapagbahagi ulit ako ng ilang mga paalala. Inshallah. Okay? So, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.